So magdediretso na po tayo. Pagkatapos po natin pag-usapan ng low self-esteem, kasi malaking bagay po yun sa pagtingin mo sa sarili mo, ma-develop kung sino ka talaga. Ngayon, pag-usapan po natin sa about deliverance from the spirit of rebellion. No, ito po kasi yung problema ng maraming tahanan, maraming simbahan, and even yourselves. So, ang magtuturo po sa atin sa umagang ito, doon sa spirit of rebellion, na how many are blessed? Kasi nga po kami ng mga pinagpala. So, kapag po may nagtuturo, makikinig po tayo. Kasi this is a divine appointment of the Lord. Yung mga tumatayo po dito, sila po yung mga anak ko, pero they are all trained. Mga pinili ng Diyos, and they are dynamic creatures. So, makinig po tayo kasi sayang po yung pagkakataon ito. Okay? Marami po tayo matututunan, malalaman, at the same time, i-open natin ating puso. Kasi, hindi natin paano makawala sa spirit of rebellion. Diba? So, kapag kainahan mo natin yung rebellion, ang pinagbulan-bulan is si Satanas. Satan is the author of rebellion. Kaya kapag nanaintindihan po natin, hindi natin nanais na mag-rebelde. Okay? Let us welcome the second preachers of deliverance from the spirit of rebellion. No other than our son, si Joseph James Cruz. Palapakan natin Diyos sa mga. Sino dito bless? Amen! So yan na. First topic pa lang, grabe no. Kahit ako rin daming tumama rin sa akin yun. Actually, youth, church, yun nga sinabi ni Pastor Bishop, no? Habang inaaral namin itong topic na to, kami mismo tinuturuan kami ng Lord. Habang inaaral namin ito, kami mismo unang-unang tinataga ni Lord. Diba? So, ayun, let's proceed. The second topic is freedom from rebellion. So, how many of you alam yung word na rebellion? Rebellion ba? Rebelde. Yan. Rebellion. And kung iisipin nyo parang, hindi naman ako nagre-rebelde. Hindi naman ako nagre-rebelde kay Lord. Nasa church nga ako ngayon eh. Pero alam niyo ba, habang inaaral ko to, sobrang daming realization sa akin. And sobrang daming binuksan ni Lord na talagang hindi natin alam, o ako mismo hindi ko alam na nagre-rebelde na pala ako. So, pag-uusapan natin yun. Next slide. Ayan. So, habang inaaral yung rebellion, ang daming verses, ang daming kwento sa Bible, pero gusto kong pag-usapan natin yung prodigal son. Sabi sa Luke chapter 15, verse 1 to 13, so ito yung verse na babasahin mo natin. No? Jesus continued, there was a man who had two sons. The younger one said to his father, "Father, give me my share of this estate." So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. Alright? So, yan yung main verse natin. So, sinabi dyan, yung sa prodigal son, there are two sons. The younger and the eldest. And yung younger, siya yung nag-demand, "Father, give me my share." Diba? Alam niyo ba, ang mana binibigay ng kapag patay na yung magulang? Pero siya, hiningi niya. Ano ibig sabihin nun? Patay ka na sa akin. Wala ka na sa akin. Diba? So, ibig sabihin, ang rebellion, ano na siya eh, resulta na siya. Act na siya. Ibig sabihin, ginagawa mo na siya. Pero sabi doon, next slide, ang sabi dito, ang ganda na ito eh, the thing worse than rebellion is the thing that causes rebellion. So, mayroon pa palang worse sa rebellion. Ano yun? Yung pinagmulan nito. So, ano ba yung pinagmulan nito? Next slide. Ayan. The root of rebellion is pride.
sa Psalm chapter 10 verse 4, in his pride, the wicked man does not seek him. In all his thoughts, there is no room for God. Ayan. So, rebellion is the worst. Worst na nga yung rebellion eh. So, meron palang reason kung bakit ito nag-start. How did it start? Dahil may pride. Ngayon, pag-usapan natin, paano ba tayo nagkakaroon ng pride niyan? Hindi natin napapansin, meron na pala tayong pride. Sa church, sa family, sa friends, sa environment, society, diba? So, pride. So, ngayon, yung tinanong ko sa inyo, kung sino dito ma-pride, huwag kayong titingin sa katabi nyo. Diba? Kinakausap tayo ng Lord. Okay? So, sabihin mo na sa katabi mo, huwag mo muna ako kakausapin. Ayan. Kasi si Lord, kakausapin ako ni Lord ngayon. Okay? Amen ba tayo doon? Amen. So, bakit sabi din sa Psalm chapter 10 verse 4, in all his thoughts, there is no room for God. Because the wicked man, sobrang ma-pride niyan. Why? Kasi, may pinagmamalaki eh. May achievements. Diba? May nag-trending pa nga sa Facebook before. Bakit ako mag-thank you kay Lord? Lahat ng achievements ko ay galing sa akin. Diba? Yung influencer na yun. So, na-cancel out siya eh. Na-cancel agad siya, no? So, nung nakita ko yun, grabe. Meron palang taong nag-iisip ng gano'n. Na iisipin mo, lahat ng achievements mo, kung nasan ka ngayon dahil sa sarili mong dugo at pawis yun. At kung sabihin ko sa iyong si Lord, kaya ka niyang hindi gisingin kinabukasan. Asan yung achievements mo? Asan yung pinagmamalaki mong pera at yaman mo, dunong mo husay mo? Nasa na? Wala na. Diba? Hindi mo magagamit, nasa ka pa, nasa impyerno. Amen? Sino gusto mapunta ng impyerno? Wala. Dapat lang, di ba? So, ito. So, since pinag-uusapan natin yung rebellion, pag-usapan natin, paano ba natin nalalaman na nagre-rebellion na tayo? Next time. How to recognize rebellion? Number 1. Yan. Disrespect. Ayan. Sino dito may respeto sa magulang niya? Amen. Pero walang taas ng kamay, no? Sino dito may respeto sa mga leaders niya? Pastors niya? Ayan. Okay. Pag-usapan natin yan. Under ng disrespect, number 1, refusal to listen to instructions. Ayan. Madalas to sa bahay. Diba? Kaya minsan, ayaw mo na makinig sa inuutos sa'yo kasi ang nasa isip mo, ako na naman. Diba? Ako na naman. Minsan nga, hindi ko lang naiisip eh. Nasasabi mo pa. Ako na naman. Gusto mo kapitbahay. Diba? So, youth, church, God is speaking to you right now. Nakikinig ka ba sa instructions ng Lord? Sa leaders mo? Sa pastors mo? Ayan. Diba? So, minsan, hindi natin napapansin na nagre-rebelde na pala tayo. Because refusal to listen to instructions is an act of rebellion. Bakit? Sabi, ano lang naman, hindi naman ako nakinig. Ayoko lang naman makinig sa instruction ng pastor ko. Nagre-rebelde na agad ako. Ano ba yan? Kuya Joseph? Bakit nagre-rebelde agad ako sa ganyan? Pero kung isipin nyo, sabi sa Matthew, si Lord nagtalaga ng mga authorized persons dito sa mundo, from heaven and earth, di ba? Pero sabi sa kasunod na verse na yun is, yung pinahayo niya ang disciples niya. Di ba? Pero, yun yung pag-usapan natin. There are authorized persons here on earth na binigay ni Lord sa atin. Coaches, leaders, pastors, parents. Ngayon, kung hindi ka nakikinig sa parents mo, it's an act of rebellion. So, sino dito nakikinig sa parents niya? Amen! Amen!
Ikaw lang naman makakaalam yan, tsaka si Lord. Okay? So now, sunod doon, ignoring advice. Ayan, mga magagaling, di ba? Mapapaparahid na tao. Ito na yung feeling galing-galingan tayo minsan, no? Eh, you know what, guys? Church, dumating sa point na naging ganyan ako. Ganyan ako. Kasi, lumaki ako church, lumaki ako sa Christian family, lumaki ako na kinokopyahan ako sa school, parang ang tali-talino ko, ganyan. Ganun tingin yung sarili ko eh. Diba? Dami kong alam, dami kong kayang gawin, dami kong sports na nilalaro, ganyan. And, hindi na ako nakinig sa advice. I have my own principle. Like kapag may nagsasabi sa akin, ay, hindi ko papakinggan. Like pag magtuturo sa akin, graduate ako ng civil engineering. May nagtuturo sa akin, hindi naman ganyan yung process ko. Yan yung process ng prof natin, pero I have my own process. Hindi kita papakinggan. Ang galing-galingan, no? Galing-galingan. So, ignoring advice. The point na hindi ka na nakikinig. So, ito. Sino dito ng mga student? Yan, mga estudyante. Sino dito matigas ang ulo sa school? Ayan, okay lang yan, okay lang. Maging honest tayo dito. Yan, taas na nga ako ng kamay, oh. Ayan, naging matigas sa school. Matigas ang ulo sa school. Hindi nakikinig sa teacher. Diba? To the point na dumating, to the point na umabot na sa parents mo, hindi ka pa rin nakikinig. You're ignoring the advice from your leaders, from your teacher, from your parents. Ayan. So, tayo, yan yung magiging one of the reason kung bakit tayo magre-rebelde. Third, demanding. Ayan. Sunod dito, mahilig mag-demand kay Lord. Amen. Hindi kayo nagdedemand kay Lord, bigyan mo akong to, bigyan mo akong ganyan. Lord, siya na lang, mga ganon, di ba? So, demanding. May konti lang tayong nagawa na itulong, ang lakas na natin mag-demand, no? So, Lord, ibigay mo na sa akin, please. Nagisimba naman ako eh. Pag may event. Di ba? Lord, namatid naman ako ng church. Pag may event. Diba? So tayo, we need to know, kasi dito nag-start yung act of rebellion ng prodigal son. Nag-demand siya. Give me my share. He was demanding. Give me my share. Father, give me my share. May pamana ka, diba? Give me my share. Gusto ko gamitin yan. Luke chapter 15 verse 12 yun. Yung binasa natin kanina. So, next, bypassing person of authority. Ito, ang daming nangyayari nito, church, sa loob ng tahanan. Ayan. Di ba, napag-usapan natin yung authority kanina. Meron mga authorized persons na kailangan natin galangin. Pay respect. Ika nga. Dito, may naalala ko dito. So, parang sa church, share ko lang, quick lang. May gusto siyang gawin, and then, imbis na tanong niya muna sa leader niya, diniretso niya kay bishop. Diniretso siya kay pastor. Gusto ko itong gawin. Gagawin ko to. Yan. And then ito, kapabayaan ko muna yun kasi makakasagabal sa gagawin ko. Okay. God din naman yung gusto niyang gawin. God din naman. Diba? Sometimes we are pursuing godly things, but in a wrong way. Diba? Parang, aattend ako ng event sa ibang church, pero may event yung church nyo. Aattend ka doon sa ibang church. You are pursuing the godly things, the godly events, but in a wrong way. Amen? Amen. Sino dito yung nakakalam ng Planet Shakers? Ayan. Sino dito mga nakatinda ng concert? Hindi ba?
Yan, nakatenda. Alam nyo, every ng Planet Shakers, nag-ipon ako sa Kanilisong. Attend ako. Attend kami ng friends ko. Tapos, naisip ko doon, since nga nung inaaral ko to, naisip ko doon, yung kung paano ka ba maglingkod sa church nyo, ganun ka ba kasaya, ganun ka ba mag-praise and worship doon sa Planet Shakers, doon sa event na yun. Diba? Minsan hindi. Minsan hindi. So, go back to that bypassing person of authority, no? Bakit tayo ba yun? So, ayun. Sa family, sa house, sa loob ng tahanan. Ayan. Minsan, imbis na kausapin mo yung parents mo, ayan, ang nangyayari, sinashare mo agad sa iba. Friends mo, relatives, let's say relatives. Then magiging sira na yung parents mo sa kanila. So, may mga ganun bagay. So, gusto ko itong i-share. Ang dami ko kasing notes eh. So, okay yan. So, sabi, di ba, sinabi sa Matthew yung si Lord nagbigay ng authority over heavens and earth, di ba? And si Lord nagbigay ng delegates, which is yung pinag-usapan natin. Lumipad na siya. Okay. Ayan. So, doon sa bypassing person's authority, meron tayong pride doon. Parang meron tayong pinangahawakan. Dito na mapapasok yung self-centeredness. Ayan. Yung mga selfish na tao. Ayan, pag-usapan natin yung mga selfish na yan. Okay. Nilipad siya. Wala kasi tayong walang stapler. So, ayan. Self-centeredness. Basahin ko muna yung notes ko, no? Sabi dito, many people see biblical guidance as restricting. So, hindi dito nakapansin nun. Parang, ano ba yan? Ang dami na akong bawal. Diba? Ang dami na akong bawal. Bawal mong gawin to? So, gawin yun, nakikita ko, ginagawa ng kaibigan ko. Diba? Pero, alam niyo ba, no one can live in defiance of God's law. Wala. Ito, I can speak for this one yan. Diba? Since, share ka na sa inyo, testimony, share lang. Since sabi ko, diba, lumaki ako sa Christian family, anak ako ni Bishop James, ayan. And nag-iisa ako lalaki, so lagi ako wala sa bahay. Dami akong kaibigan. Dami akong ginagawa, madami akong sports, so madami akong kaibigan. Iba-iba kaibigan ko, may kaibigan ako mag-basketball, may kaibigan ako sa ganito, ganyan. Saan ba? Sa golf, may kaibigan ako dyan, may kaibigan ako sa engineering field, ayan. Madami, iba-iba. Dami akong kaibigan. So, sa mga kaibigan kong yun, syempre madami akong napansin. Meron din mga unbelievers, meron din mga believers. Pero, you know what guys? Let me tell you this. Yung pag-iisip nyo na the word of the Bible, of God, is restricting, is hindi talaga. God only wants what? Good for you. Yan. Believe me, church. Youth, believe me, youth. Lahat ng nasa isip nyo, what if I do this? What if I do that? Diba? Yung mga pag-bar, pag-iinom, paninigarilyo, pag-ihikaw-hikaw na yan, pagtatato-tato na yan, it's not worth it. It's not worth it. So yan. Like I said, nanggaling ako sa ganung question. Kasi syempre, mamumulat ako na, ay ginagawa nila yun. So, ako, ang ginawa ko, kasama lang ako sa kanila. Pero, hindi ko naman ginagawa. Pero parang, syempre, pagsama-sama sa ganun, and then wala kang gagawin, what's the purpose? Sige nga. Sino dito yung mga may kaibigan na unbeliever? Sino dito yung mga kaibigan na hindi nag-church?
Yan. Sige, majority. Diba? Eto, tanong ko, anong purpose mo na pagsama-sama sa kanila? Dadalhin mo sila sa church? Pero pag may inuman sila, kasama ka, sabihin natin hindi ka nagiinom. Anong purpose mo? Ba't ka nandun? Amen? So, those questions, diba, it was selfish, syempre, in a sense na iniisip natin na kailangan tanggapin tayo. Accepting me. Diba? I'm speaking for myself. Diba? I was thinking of people accepting me. Yan yung last topic kanina. Dalawang bagay ang hinahanap natin, love and acceptance. Ngayon, since kasama ng mga kaibigan mo ngayon, and you're looking for something or someone or friends that can accept you. Yan. What they think about you, diba? What they think about me, and what they say about me. Let's say about you. Ayan. Napansin nyo? Puro me. Ayan. Selfish, self-centered, ako na ako. Diba? Ako lang lagi. Lord, ako, gusto ko tanggapin ako, gusto ko gawin ko to, gusto ko ganyan, gusto ko ganito. Self-centeredness. Pero, thank God, binalik ako ni Lord sa point na na-realize ko that it wasn't about me. It is about Him. Amen. It's not about you, it's about Him. Minsan kasi, masyado tayong kinakain. We are too consumed na kailangan meron tayong marating sa buhay. Good thing naman yon. Good thing naman yon. Pero, alam niyo ba, obedience brings blessing. Kung magsisimula ka na kailangan unahin mo si Lord, hindi yung sarili mo, ibibless ka ni Lord. Amen? Ayan. Maganda yung topic natin, no? Next. Traits of rebellion. Ano pa? Stubbornness. Ayan. Sino dito matigas ulo? Ayan. Matitigas ulo natin eh. Diba? Sometimes, alam natin na ang ginagawa natin is mali. Alam niyo ba yun? Minsan alam natin yung ginagawa natin mali na. So, pero parang, ang hirap makawala. Parang inisip natin, ang hirap makawala eh. Diba? Na parang, ang hirap makawala. And in times like this, we can always say na mahina tayo. Sabihin natin, masyado ako mahina. Hindi ko kayang lumabas. And I'm too weak kapag hinaharap ako sa temptation. Ayan, usapan natin yan. Kasi matigas ulo natin eh, no? Matigas ulo natin. So ayan, masyado daw tayo mahina. Pero napansin niyo ba, sabi biblical din to eh. Biblical din to. Sabi, yes, we are weak nga. Mahina nga tayo when it comes to temptation. Hindi ba yun yung reality? Kasi, yun yung point na papasok na yung dependence natin kay Lord. Bakit? Sabi sa Scripture, in our weakness, His strength is made perfect. Ulit. In our weakness, His strength is made perfect. O sino dito mahina pa sa temptation? Depende ka kay Lord. Kaya nag-start yung rebellion eh. Tigas ulo natin eh. Diba? Sabi doon, next, arrogance. Ayan. Arrogant people. So ito yung parang sinabi natin kanina. Sa word natin kanina. Sa Luke chapter 15. Ayan. Yung younger son, sa prodigal son. Arrogant people demand their own way. Diba? Ay nako. And want it immediately. Ayan yung gusto ng anak na prodigal son. Give me my share. Yeah? Ulit-ulit tayo, give me my share. Bakit? Kasi kung iisipin nyo, ang sakit-sakit para sa magulang na hinihingi agad yung inheritance, yung pamana, buhay pa yung tatay niya. Amen? So dito mga mga magulang, ayan, anong mararamdaman niyo
po kapag yung anak nyo, hinihingi na yung pamana. Yung pamana ko, bigay mo na sa akin, aalis na ako dito, ayoko na dito. Masakit para sa parents natin yun. Pero you know what? Arrogance. Sabi sa Galatians 6:3, if anyone thinks they are something, when they are not, they deceive themselves. Sabi na tayo may makalaki. Yeah? Pero ito yung note ko dito. The devil lies to us and says that unless we get something now, we will never have it. Sa Tagalog, nagsisinungaling ang demonyo sa atin. Ito yung kasinungalingan niya eh. Na kailangan natin makuha yung bagay na yun. Kasi kung hindi natin kukunin ngayon yun, hindi na natin makukuha. Kaya nagmamadali ang tao, nagmadali yung prodigal son. Nagmadali yung prodigal son kasi inisip ka, baka di ko na makuha eh. So, yun yung lies ng demonyo. So parang dito sa atin, no? Na, ay baka hindi ko na maranasan yun eh. Diba? Kahit Christian ka, kahit nag-church ka, kahit alam mong mali, gagawin mo. Baka kasi hindi ko na maranasan yun. Baka pag nag-work na ako, hindi na ako makainom-inom. Diba? Hindi ko na masamahan yung friends ko sa ganitong lakad nila. Mali. Doon nag-start ang rebellion. Sinisiksik ng kaaway sa mind natin na baka hindi mo na magawa, gawin mo na ngayon. Pero diba sabi rin ni Lord, kapag inuna mo siya, lahat ng bagay ibibigay sa'yo. More than you ask. Amen? Amen. Next. Ayan. So tapos na tayo sa reason. Reason ng rebellion, pride. Tapos na tayo sa act of rebellion. Pag-usapan natin yung result. Ano ba yung result kapag nagrebelde tayo? Ano ba yung resulta niyan? Next slide. Ito. Ayan. Strain or separates relationship. Sabi sa Proverbs 17:9, whoever would foster love covers over an offense. But whoever repeats the matter separates close friends. Ayan. Pag nagrebelde ka kasi, pag nasa rebellious act ka na, hindi mo lang nagrebelde ka na, mapapansin mo, nawawala na yung love. Pag nawala yung love, mawawala yung close friends. Ayan. Yung close friends, sino ba yun? Yung mga friend mo sa church, yung mga friend mong tama na binigay sa'yo ni Lord. Diba? Pero gusto mo, dun sa mga hindi binigay ni Lord, binigay ng kaaway sa'yo para maguluhan ka. Amen? So, ano ba yun? When there's rebellion, there's no love. Yun yung resulta niyan, sabi sa Proverbs. Separates close friends. Amen? Next. Ano para resulta ng rebellion? Isolation. Sabi sa Psalm chapter 68 verse 6, God sets the lonely in families. He leads out the prisoners with singing, but rebellious live in a sun-scorched land. Alam niyo ba yung sun-scorched land? Yun yung parang desert, let's say desert. Or yun yung mga mountain or any land na wala kang makikita na kahit ano. Dry land. Tuyo lang. Isipin mo, no, nandun ka lang. Doon ka lang, no? Masaya ba yun? Wala kang nakikita kahit ano, bahay. Hindi ko alam kung may insekto. Baka may insekto na may makakausap ka doon. Walang animals, walang buhay. So, wala nang will to live. So, isolation. So, when there is rebellion, there is an isolation. So, maiiwalay ka sa mga taong dapat at nararapat dapat para sa'yo. Pero hindi. Since nagrebelde ka, you are isolated. Nakaiwalay ka sa mga tamang tao. So, yun yung nangyari sa prodigal son. Nahiwalay siya, di ba? Nahiwalay siya sa parents niya, nahiwalay siya sa relatives niya. Ano nangyari sa kanya? Napunta siya sa babuyan. Kumakain siya ng pagkain ng baboy. No? Ang saya siguro nun. Sino gusto nun? Sino gusto nun?
Wala? Ano sumasagot? Amen. No, walang may gusto nun. So, next. Ayan. Ano pa resulta ng rebellion? Distraction. Ito habang nung inaral itong distraction na to, grabe ang sakit pala isipin na kayang gawin ni Lord yun kapag nag-rebel ka. Because you are not worthy anymore. Sabi nga dun merong consequences sa lahat ng bagay for rebelling against God. Kapag nag-rebel ka kay Lord, mag-expect ka ng consequences. Hindi yan gusto ni Lord. Hindi gusto ni Lord na let's say bumalik ka kay Lord, pero yung consequences nandiyan pa rin. Hindi naman kasi ginusto ni Lord na ma-receive mo yung consequences na yan, na maranasan mo yan. Part yan ng act mo. It's a consequences. Nag-rebelde ka, may consequences. Pag nag-obey ka, may blessings. Amen? So, distraction, pag-usapan natin to. Sabi sa Numbers chapter 16, verse 31 to 32. Ayan. As soon as he finished saying all this, the ground under them split apart, and the earth opened its mouth and swallowed them, and their households, and all those associated with Korah, together with their possessions, they went down alive into the realm of the dead, with everything they owned. The earth closed over them, and they perished and were gone from the community. Grabe, no? Grabe, bumukas daw, parang nagkaroon ng bumukas, parang, ano ba tawag doon? Kumunoy, parang gano'n, no? Let's say gano'n. Pero sabi doon, opened, bumukas, and then kinain sila ng lupa. So, backstory muna, para maintindihan nyo. Si Korah, isa siyang Levites. One of the council. Ayan. Sa ngayon, ang mga Levites natin, ayan, yung mga song leaders, ayan, yung mga tumutugtog, sumasayaw, mga Levites natin yan. Mga Levites ng church. Ngayon, ito, napag-usapan yung Levites. Ibig sabihin, hindi ka exempted. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ka exempted. Hindi ka exempted. Sa rebellion, hindi ka exempted. Ito nangyari dito. Si Korah, nag-gather siya. Conspired, sabi sa word conspired. So, nag-gather siya ng mga Levites. Kapwa niya Levites, mga councils. Ayan. Sabi dito sa Numbers 16. Nag-gather siya. And then, they oppose. Sino? Sa Numbers. Si Moses. Si Moses and Aaron. No? They oppose them. Parang sinabi nila na, yung holy, nasa atin naman Kumbaga, nararamdaman nila lahat Yung presence ni Lord, ramdam nila lahat. Ngayon, sabi ni Korah, bakit kailangan separate pa rin kami sa iyo? So parang naging, sinong nakakaisip ng kaparehas ng story na yun? Si Lucifer. Diba? Diba si Lucifer, parang, kailangan ko rin maging Diyos. Diba? Kasi diba? Grabe ako mag-worship, diba? Parang, akala mo, alam mo na lahat. Ayan, nagmamagaling ka na. Distraction. So, ang nangyari, si Korah dito, yung mga Levites, 250 Israelites men. 250 men. Israelites men. Yun yung sabi. Sabi doon na, yun yung mga nag-oppose kay Moses. And those who opposed Moses, since si Moses, yung authorized person nila, yan na. Naalala nyo? Yung pinag-usapan natin kanina, there are authorized persons na para sa atin. Parents, leaders, pastors. They oppose them. So, sino dito sumasagot sa magulang? You are rebelling against God. Sino dito sumasagot sa mga teachers? Sino sumasagot sa mga leaders? You are rebelling against God. Why? Those men are appointed by the Lord. Kaya sila nandyan.
Ngayon, kung hindi mo sila irerespeto, you are rebelling against God. And sabi dito, Old Testament to. Sabi dito, bumukas yung earth, bumukas yung lupa, and they swallowed them alive. Ano pa? Hindi lang sila associated with Korah. Those 250 Israelites men, they are swallowed alive. Hindi pa yon. Hindi pa yon. With everything they own, lahat ng pagmamayari nila, walang natira. Walang memories. Diba? Walang magiging memories na manggagaling sa kanila. Amen. Ngayon, balikan natin yung prodigal son. Sa prodigal son, sa Luke chapter 15 verse 15 to 16, ang sinabi doon, he persuaded the local farmer to hire him. So ito na yung prodigal son. Nawala na siya ng pera, nagwalda siya ng pera, and then nagkaroon ng famine. Nung nagkaroon ng famine, ang sinabi niya, sabi dito sa verse 15, he persuaded a local farmer to hire him, and the man sent him into his fields to feed the pigs. Ayan. Kailangan magpapakain siya ng mga pigs. And the young man became so hungry that even the pods he was feeding the pigs looked good to him. Diba? But no one gave him anything. Distraction. Nasira siya, no? So, ito na yung sa prodigal son. The parable of the lost son. Amen. So, sabi dito, ano pa yung next niyan? Ayan. Conclusion. So, meron tayong act, meron tayong reason, meron tayong result. Ano ngayon? Yung cure. Ayan. Kuya Joseph, baka kasi, puro masasakit na salita, di ba? Puro lang tayo act of rebellion. Ano bang gagawin ko? Ano bang kailangan natin gawin to cure ang pagre-rebelde? Sabi sa Galatians 6:7, tapasahin muna natin. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Kung anong tinanim mo, siya mong aanihin. Amen? Kung nagrebelde ka, may consequences, gaya ng sinabi natin kanina. Ngayon, ang gusto ni Lord, matutunan natin kung ano yung naging kwento ng prodigal son. Pag-usapan natin yung 3 R. Yeah? 3 R. May teaching na 4 R to, pero gawin natin 3 R lang. Ito yung cure. Sabi sa Luke chapter 15, verse 17 to 18, sabi doon, when he finally came to his senses, ito yung prodigal son, he said to himself, ayan, narealize niya na, sa bahay, kahit yung mga servant nila, may food, nakakain. Diba? And, here I am, dying in hunger. Nagugutom siya. So sabi niya, I will go home. Uuwi ako sa father ko. Sabihin ko sa kanya, Father, I have sinned against both heavens and you. Ano nangyari? First are realizations. Habang pinakausap tayo ni Lord, may mga na-realize na ba? Realizations. Kailangan ma-realize muna, am I rebelling against God? Tama ba yung ginagawa ko? Tama ba yung sinasabi ko sa magulang ko? Tama ba yung sinasabi ko sa leaders ko, sa pastor ko? Tama ba yung ginagawa ko? Meron ka na bang question in mind? Am I still in the right track? Papunta kay Lord? From righteous to righteous? O baka, wala na. Lumis na ako ng landas. Baka wala ka na sa track papunta kay Lord. Ano pa yun yung second hour? Sabi sa Luke 15:19, and I am no longer worthy of being called your son. Please take me as a hired servant. Grabe, no? From anak. Anak siya, diba? Anak. Pero anong gusto niya mangyari? Maging servant.
sa track na kung saan dapat nandun siya. Realizations. Second, repentance. Sabi sa verse 21, his son said to him, sabi ng prodigal son, Father, I have sinned against both heaven and you. I am no longer worthy being called your son. Na-realize niya, hindi na ako karapat dapat tawagin mong anak. Repentance. First, realization. Second, repentance. Ngayon, na-realize mo na yan, yung question in mind mo, na-realize mo na nagre-rebelde ka rin pala. Second, handa ka na ba mag-repent? Handa ka na bang humingi ng tawad kay Lord? Handa ka na bang humingi ng tawad sa parents mo? Sa leaders mo? Sa pastors mo? Are you ready? Church? Youth? Ready na ba kayo? Because God is ready to forgive you. Amen? God is ready to forgive you. Sabi sa Luke 15:20. So, he returned home to his father. Ito ang ginawa ng father niya. While he was still long way off, his father saw him. Filled with love and compassion, he ran to his son, embraced him, and kissed him. Now, hindi pa tapos. Sabi sa verse 22, but his father said to the servants, quick! Bilisan nyo, bring the finest robe in the house and put it on him. Remember, galing siya sa pigs. Nagpapangain siya ng mga pigs, ng mga baboy. Mabango pa doon? Malinis pa doon? Hindi. Di ba? Pero sabi, quick, bring the finest robe in the house and put it on him. Get a ring for his finger and sandals for his feet. Grabe. Ano sabi? Anong muna natin? Realization. Anong second? Repentance. Are you ready, guys? At yung pangatlo, restoration. Are you ready to be restored? Let's stand up. Tumayo tayo lahat. Now, God is talking to you right now. Alam ko may sinasabi si Lord sa'yo. May sinasabi sa'yo si Lord ngayon. You have questions in mind. Huwag mo munang papansinin yung katabi mo kasi si Lord lang at ikaw ang mag-uusap. Amen? Realizations. Repentance. Restorations. Are you ready to receive God? Are you ready to be restored? Baka kasi hindi mo napapansin, nagre-rebelde ka na. Nagre-rebelde ka na sa family mo, sa parents mo, sa pastors mo, sa leaders mo. Nagre-rebelde ka sa mga authorized persons na tinanagan ng Lord sa buhay mo. And God, since na-realize mo na yan, are you ready to repent? And God is waiting for you to be restored. So those people na na-realize na, pikit mo na kayo sa net 10 seconds. Balikan niyo yung mga panahon, oras, na may nasabi, nagawa kayo sa parents nyo, sa leaders nyo, sa pastors nyo. Pikit muna kayo. Ayan. I will give you time to think. And after that, go in front. Punta kayo din sa harap. God is waiting for you to be restored. God is waiting for you to be restored. Now you, come forward. Those who are willing to be restored by God. Those who are ready to repent.
Okay yun? Tingin ko may mga na-realize na kayo. Punta kayo dito sa harap. Huwag kayo maya. Punta kayo sa harap. God is waiting for you. Sige, huwag kayo maya. God is waiting for you. Hinihintay ka lang ni Lord. Yes, Lord. Lift up your hands. Tanda na natin pagsubok na Lord. Isang pagkilala sa ating pag-rebelde sa harapan ng Diyos. Ang unang hakbang ng pagdaya sa pag-rebelde ay ang pagsuko ng buhay. Kalimutan mo sa sarili. Subukan mo isuko kayo ng iyong buhay. Pasakot mo ng buong buhay. Kung di mo pa nagawa yun, noon, try to open up your heart and surrender everything to the Lord. Come on, subukan mo ibukas ang puso mo. At isuko mo lahat. Come on. Open up your heart. Gusto mo lumaya sa pagkakagaling. Isuko mo lahat. Everything. Pagmamatalas. Sarili mo. Kasalanan mo. Yourselves. Ang kailangan ng Diyos ang bakit mo ikaw. Come on, open up your heart. Huwag kang titingin, huwag kang titingan. Just between you and the Lord. Hallelujah. Hindi mo makakapag magsili sa harapan ng Diyos. Hanggang di mo na nare-realize na mali ka. Hindi ka na dapat kay Lord. Hanggang di mo na-realize na malayo ka sa Kanya. Hanggang di mo na-realize na kailangan mo siya. Hanggang di mo na-realize na lumalayo ka kay Lord. Ang dami sa ngayon.
Gusto mo i-restore ka ng Lord? Gusto mo i-restore ng Lord ang iyong prayer? Ang iyong devotion? Ang iyong apoy? Gusto mo i-restore ng Lord? Kung paano ka nagsimula? I-restore ng Lord lahat ng nawala sa iyo. Kailangan mo na ma-realize na without God, you can do it. Kailangan mo ma-realize na siya lamang ang kailangan mo sa umagang ito. Kailangan mo ipasama mo yung buong pagkatao kayo. Alam natin na wala tayong magagawa. Let us surrender our will to God. Let us open up your heart to the Lord. Makipag-usap ka sa Kanya ng one-on-one. Huwag mong itindihin ang tagalin mo. Isipin mo, ikaw at ang Diyos lang na nasa loob ng kwarto ito. Na nasa loob ng simbahan ito. Just close your eyes and talk to your Master. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Holy Spirit, touch your people. Holy Spirit, we are here. Close your eyes. If you are after in the presence of the Lord, mas importante sa iyo ka sa Panginoon. He will restore everything. Ibabalik ka ng Diyos mula sa pagkawala o mula sa kanyang presensya.
Yes, Jesus. Yes, Lord. Kilala mo ang mga babae at lalaki ng susuko ng buhay. Naabag ka sa mga babae at lalaki ng susuko ng buhay. Kinakahawagan mo, Panginoon, ang mga taong kinikilala ng kapangyarihan. Sa harapan mo, Panginoon, ay wala kayong may pagmamalaki. Sa harapan mo, O Diyos, kami lahat ay walang kwenta. Sa iyong harapan, Panginoon, wala kaming masasabi, Panginoon, kundi ang kami kahabagan mo. Kung hindi mo kami kahabagan, Panginoon, anong mararating namin? Walang mangyayari sa aming buhay kung wala ang iyong pagsama. Batid mo, Panginoon, ang aming pag-aaklas sa iyo. Alam mo, Panginoon, sa puso namin ang may paglalagay. Yung katikas ng puso namin, Panginoon, ay sa moment ng paglalagay. Yung pagpapaniwala, Panginoon, sa gawain mo, isang gawain ng rebelyon. Yung hindi pagpapasakop sa iyo, Panginoon, ay isang gawain ng rebelyon. Patawarin mo po kami. Kahabagan mo po kami. Alisin mo sa akin, Panginoon, na inubuhan ng Espiritu. Pinapasakop namin ang aming sarili. Sapagkat kinikilala namin, wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Lord, salamat po. Salamat sa kahabagan. Salamat sa biyaya. Amen.